tumulo talaga yung luha ko sa sobrang, alam mo yung tears of joy? Ganun pala yung feeling ng tears of joy, pare. Sabi ko, ito na yun, Lord, maraming salamat. Kumusta ug maayong adlaw kabayan? Welcome to the final episode of the Pinoy Expats Pilot Season. My name is Icon and I am your host. Dito sa Pinoy Expat, pag-uusapan natin ang iba't ibang aspeto ng buhay ng Pilipino sa ibang bansa. At karamihan ng mga Pilipino na nangingibang bansa may tatlong dahilan: pamilya, pangarap, at pangarap para sa pamilya. Ngayong araw kasama natin si Raymond, isang plastics engineer na matapos magpadala ng libo-libong email at job application sa iba't ibang kumpanya sa buong mundo, sa wakas, nabigyan ng job offer at nasponsoran ng working visa dito sa Australia. Samahan niyo ako at pakinggan natin ang kanyang kwento. Kumusta ang buhay dito sa Australia? Actually, hindi ko naman masabi na 100% nakapag-adjust na ako dito sa Australia. Nandito rin ako sa process ng adjustment, pero I could say nasa around 70 to 80% na yung adjustment ko sa buhay dito sa Australia. Kailan ka ba dumating dito? Dumating ako dito June 2023. So wala pang isang taon? Wala pang isang taon, so bago lang. So kumbaga sa kindergarten pa lang ako ngayon dito sa... So kumusta naman yung pamumuhay within the last year? Hindi ka pa nag-isang taon, no? Welcome to Australia, by the way. Maraming salamat. So kumusta naman yung takbo nung last 10 months? Sabi ko nga, andun pa ako sa stage ng adjustment. So, unti-unti ko pa lang siyang ina-adapt yung pamumuhay sa Australia. Kasi, syempre tayo, lumaki tayo sa Pilipinas. So, parang yung cost of living, yun yung number one adjustment na nakikita kong unti-unti ko pa lang na-adapt eh. So, syempre, ang number one rule ko kasi ngayon is to live by my means. Kasi syempre, in-establish ko pa yung buhay ko sa Australia. So, marami pa akong, kumbaga, yung sinesettle ko pa yung mga gamit ko sa bahay, yung mga ganong bagay ba. So, as much as possible, I live by my means mo lang muna para siguradong magkasya yung natin. Okay, sige. So, bago tayo magtuloy-tuloy sa kwentuhan natin, give us a little background about yourself sa Pilipinas. Kwento mo sa amin, ano ba yung buhay mo sa Pilipinas bago ka pumunta dito sa Australia? Bago ako pumunta dito sa Australia, bago ako magkaroon ng opportunity na magtrabaho dito sa Australia, nagtrabaho ako sa Moldex. It's a PVC company. I worked there as a production supervisor. So doon kumbaga parang doon na mold yung skills na hindi ko alam na kakailanganin ko pala na magiging in demand pala dito sa Australia. So I worked there for 8 years sa Moldex, and I worked there as a production supervisor. Ang ginagawa namin typically is nagproproduce kami ng PVC pipes. I don't know if you're familiar with that. Yun yung gumagawa ng tubo sa electrical conduit, sa sewer, or pati na rin sa potable water. Yun yung number one product na ginagawa namin dun sa Pilipinas. Okay, so ano yung ginawa mo para makapunta dito sa Australia? It's all started during the pandemic. Kasi nung pandemic, syempre, doon natin lahat naman siguro ng tao, naramdaman yung hirap ng pamumuhay sa Pilipinas. So, that's the time na I decided na kailangan kong to take my chance na pumunta sa abroad. Actually, ang nangyari is, during the pandemic, di ba, lockdown tayong lahat. So, ang ginawa ko is, everyday, nagpapasa ako ng resume. Hindi sa exaggeration, but I said 1,000 to 2,000 resumes all over the world. Para lang, kumbaga, sabi ko nga, during that time, nagdadasal ako, kahit makapunta lang ako sa Asia, masayang-masaya na ako. Sobrang blessing na sa akin. Basta magkaroon lang ako ng opportunity na makapag-ibang bansa, masaya na ako doon. So, gaano katagal naman na bago may sumagot sa iyo? Yung swerte ko nangyari, di ba, actually 2020, nagsasend na ako ng resume. Imagine mo, 2020, nag-start na ako mag-send. The first blessing that come to me was 2022. Wow, exactly. 2 taon. Exactly,
February. Hindi ko makalimutan yon. February 16. Nung tumawag sa akin, nasa CR ako. Pagkita ko sa cellphone ko, number lang. Sabi ko, oh, ano to? Number lang to. Sobrang, alam mo, tinatawag na talaga ako ng kalikasan. Sabi ko, sige na nga, sagutin ko lang nga muna to. Nung pagsagot ko, sabi, hi, is this Raymond Aison? Are you available for an interview? Kasi, headhunter ako ng, from Australia at naghahanap kami ng production supervisor sa PBC company. Nakita namin yung resume mo sa internet at tingin ko, nagja-jive naman doon sa kailangan namin. Open ka ba sa interview? Sabi ko, yes ma'am, no problem. So isipin mo, no, it only took you 2 years bago may sumagot. Hindi ka ba natakot na at that time na baka scammer yung kausap mo? Siyempre, nung time na yun, marami na akong naririnig na storya ng scammer na mga, tungkol dyan sa pag-abroad. So, parang siyempre, nasa at the back of my mind, nandun yun. Sabi ko, wala na mawawala eh. At for as long as hindi ako maglalabas ng pera or hindi ako gagastos, kahit lokohin mo, kung wala na tatawanan lang kita. Parang gano'n na lang yung approach ko. Sige, set natin yung interview. Was it online? Kasi nasa Pilipinas ka, Australia yung company. So, sabi sa akin ni headhunter, sige, okay ka lang for interview Sige, set natin via Zoom. Yung production manager out of the country. Si HR, habang ini-interview ako, ni-record niya lang yung conversation namin. Hindi ako actually na-interview ng production manager at itself. Ni-record niya lang. So, nagtatanong siya tungkol sa skills na parang sinabi niya, magkwento lang sa trabaho ko. Then, after nun, sige, babalikan kita. Papapanood ko yung video na to doon sa production manager. Habang nag-work ako, nagsesend pa rin ako ng resume and dinagdagan ko lang ng dasal. Sabi ko, at least meron akong first step eh. Sana, Lord, ito na po yung matagal ko nang inaantay. Yun lang, tuwing matutulog ako. And gaano ka naman katagal bago tumawag uli sa'yo? Parang 3 or 4 weeks bago ako balikan nung nag-interview sa akin. So sabi niya, okay, napanood na ng plant manager yung interview natin and sabi niya, ayusin ko lahat ng papeles ko. Sabi niya, pumunta raw ako doon sa Australia for actual interview at practical exam. Sabi ko, ano ibig niya sabihin? Sobrang naguluhan talaga ako. Sabi ko, ano yun? Tinawagan ko yung yung headhunter ko kasi may contact din yung headhunter ko doon sa HR ng company na mag-hire sa akin. So, clarify ko. And then, dun siya ang nag-clarify sa akin na ang gusto pala talaga ng company is ayusin ko yung tourist visa ko, magbayad ako ng plane ticket, pumunta ako sa Australia, at pagdating ko doon nila i-reimburse yung Sabi ko, ito na yata yung kinakatakutan ko. Parang, ito na yata yung sinasabi ko na scam, ba? At the back of the mind, kung i-scam nila ako, ano mapapala nila? Di ba parang wala naman. Ang ginawa ko para makasigurado, chinek ko yung company, legit naman. Sabi ko, I'll take the risk. Parang ganon. So wait lang, this was 2022 pa din. 2022. So pumunta ka dito sa Australia on a tourist visa para mag-interview, actual face-to-face interview. Oo. Yun nga, actual face-to-face interview. So, sobrang suntok sa banyon kasi sabi ko nun, kung madidinay yung tourist visa ko, I guess hindi para sa akin yung trabaho. So, lahat ng step na pinapagawa sa akin, sinasamahan ko lang ng dasal kasi parang too good to be true ba? Kahit saan ako makakapag-search, wala akong nakikita na gano'n yung i-sponsoran ka mag-tourist para sa actual interview. Ang na-research ko, yung Zoom lang siya. Alam mo yung after ng Zoom, magzo-Zoom lang kayo tapos ang mangyayari, ipaprocess yung papers, magsisend ka. Ganun yung alam ko na setup. So wala akong nabalitaan na gano'n na pupuntahin ka as tourist tapos interview. Wala eh. Ano naman ngayon yung nag-udyok sa'yo na, subukan lang kahit na parang, 'di ba? Parang ang labo niya, walang certainty, walang kasiguraduhan, pero ikaw yung gagastos ng tourist visa mo at saka plane ticket mo. Ano ang nag-udyok sa'yo na, sige, push natin to? It's more of a gut feel. Sabi ko, Lord, kung talagang para sa akin tong job na to, thy will be done.
Alam mo yung ganong ano, kasi sabi ko nga 2020, 2022, ito na yun eh. I'll take my chance sa opportunity na kumbaga matagal ko nang pinagdadasal o wala namang kumbaga for as long as I know na maganda naman yung katatakbuhan ng job opportunity na to, I'll take my chance. Ano nangyari nga pala during the interview? Nung pagdating ko dito as tourist, alam mo, ang nagsundo sa akin pare yung may-ari. Nag-pick up sa akin sa airport, naghatid sa akin sa hotels. Sabi lang sa akin ng boss ko, magpahinga ka muna, kita tayo ng alas 6 ng gabi. Kasi dumating ako noon mga around 2 p.m. So, paghatid sa akin sa hotel, pahinga ka muna, magkita tayo alas 6. Akala ko kung ano yung yun. Siyempre, akala ko kung mag-interview na. So, kabado pa ako noon. Nung pagbalik niya, pumunta kami, alam mo saan pre? Sa pub. Nagpunta kami sa pub. Syempre, alas 6 eh. Alas 6. Pagpunta namin sa pub, sige, umorder ka. Alam mo, pre, habang in-interview kami, nagiinuman lang kami. So, alam mo yung sobrang personal lang. Yun na yung interview? Tapos, alam mo ba yung mga tanong, yung about lang sa mga family, o kamusta ka na, ganun lang, sobrang personal lang. It's like, sabi ko parang ganito lang, nag-uusap lang tayo, nagkwekwentuhan lang tayo, yun lang. Wala nga akong maalalang technical questions, wala. Tapos sabi mo kanina meron pang hands-on or yung actual yung anong tawag doon? Parang a hands-on exam para ma-check lang yung skills kung talagang marunong ba ako mag-operate or mag ng mga machines sa extruders. Ang tawag kasi doon extruders, PBC. More on observation lang dun sa company nila, and then ayun nga, yung extruders pina-under sa akin, pina-operate sa akin yung mga machines. Halos 100% kapares lang naman siya nung mga machines na ino-operate natin sa Pilipinas. So, hindi ganun ka-complicated. So, hindi ganun kalaki yung adjustments na nangyari sa akin. Kasi kumbaga, 8 years kong trinatrabaho sa Pilipinas. Tapos ito, parang nalipat lang naman ako ng lugar eh. Parang ganun eh. So, medyo smooth naman yung naging practical exam namin. So, after ng interview mo, face-to-face na actual interview, pero actually inuman lang naman. At saka yung practical exam, ano na yung next na nangyari? So, I came here for 5 days. Ang flight ko pabalik is Sunday. Ang bala ko talaga is Sunday ang flight ko. So, Saturday, babalik pa ako sa company. Sabi ko, sir, babalik pa po ba tayo sa company kasi mag-o-observe pa ako. Alam mo, sabi ng boss ko, no, Raymond. Andito ka na sa Australia, mamasyal ka naman. Sabi ba naman ng boss ko, ito yung $50, mamasyal ka. Gusto ko mamasyal ka, gusto ko maging aware ka sa lugar dito sa Australia. Sabi ko, grabe, sabi ko. Napaka-generous. Sabi ko nga sa'yo, di ba, kinakabahan ako, baka scam siya. Nung sinundo ako ng actual na may-ari, hinatid ako sa hotel. Alam mo ba, pre? Nung pagkita ko nung hotel na pinag-check-inan sa akin, pre, napakaganda. Front view ng Cronulla Beach. Alam mo naman Cronulla Beach, di ba? Front view siya na seaside view ng Cronulla Beach. Paglabas mo, may veranda ka. Alam mo, pre, pag higa ko dun sa kama, tumulo talaga yung luha ko. Alam mo yung tears of joy? Ganun pala yung feeling ng tears of joy, pre. Grabe. Ito na yun, Lord. Maraming salamat. Ganun yung talaga ang pakaramdam ko. Yung 2 years mo na pagtsatsaga, nagbunga na. Yun. Parang sobrang nag-sink in lahat yung effort mo na, alam mo yung king size na kama, paghiga ko na ganun, for 10 minutes yata, walang tumutulo lang yung luha ko. Grabe, hindi ko talaga makalimutan eh. Sige, isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko talaga yun. After ng interview, nagpasyal ka, uwi ka ng Pilipinas, gaano katagal bago sila nag-contact ulit sa'yo? That time, hindi na naputol. So sabi sila sa akin, okay, Raymond, you got my email. Ang gagawin nating process is, meron akong immigration agent dito sa Australia. Ibibigay ko yung email mo sa kanya. So bigay mo lang lahat ng documents na, mga kailangang documents sa kanya. Dito natin iproprocess sa Australia yung lahat ng kailangan mo for the visa. Siya na nakakaalam kung anong visa ang i-apply sa'yo, or siya na bahala. Balitaan mo lang din ako. So, right there and then, parang sinabi natin na you're hired. Parang ganun yung naging usapan namin nung hinahatid na ako sa airport. Parang sinabi niya, Raymond, okay na tayo I'll send your email sa immigration agent. Sila na bahala. Alam ko magaling siya at magagawa niya ng paraan yung visa mo. And then, gaano katagal yung waiting mo bago dumating yung visa?
Mahaba, pre. So, ang nangyari kasi noon, 'di ba, October ako nagpunta dito, bumalik ako October din, then ayun. Siguro nag-start na yung pag-aayos namin mga December na eh. Kasi parang alanganin yata yung setup. Actually, meron pang ano na naman, challenges ba na ano kasi that time wala naman sa akin dinidiscuss na kaya kailangan ko pa mag-IELTS kasama sa ano, kasi depende pala yun sa visa. So, yung nagkataon, yung balak na i-apply ni immigration agent sa akin is visa for A2. So, that requires a IELTS. So, ang kailangan ko is 60% ng ano. So, sabi ko, ito na naman to, challenge naman to. So, ang nangyari is aral. Sobrang nag-aral ako. Alam mo yung pakiramdam na para magbo-board ka? Gano'n na naman yung ano doon. So, yun lang actually sa lahat ng mga documents na kinailangan ko, yun lang yung medyo challenging, yung IELTS nga. Siyempre, marami akong kahit ikaw, marami nababalitaan na bumabagsak doon sa IELTS. Especially, medyo mataas yung required na passing 60%. So, actually, ang nakakatawa nga rin nun, bala ko kasi yung IELTS parang baliwalain lang, yung parang yung stock knowledge lang. And then nung pagtingin ko dun sa sa internet ng actual exam, mahirap. Sinubukan ko mag battery exam. Ang nakuha ko lang yata mga 45%. Sabi ko nako. So, nag-review ka pa ng IELTS? Pumasok ka ng reviewer center? Ay, hindi. Ang nangyayari sa akin nun, YouTube lang. Pero, kinarer ko talaga yun kasi every night, after ko ng work, unti-unti, nagre-review ako. Kunyari, reading, listening, speaking, ganun. So, unti-unti, check ko yung kung ano na ba yung nalalaman ko sa IELTS. So, nung last 3 weeks bago ako mag-IELTS Icon, ang nangyari, sabi ko, kasi di ba may asawa ako, sama yung anak ako, sabi ko, Jel, kasi tawag ko sa asawa ko, Jel, pwede punta ka muna doon sa inyo, mag-aaral lang ako para makapag-focus ako mabuti. Talagang lumipat muna yung ko. So, kinarir mo talaga yung pag-review? So, okay naman yung naging results. So, yun yung isa sa challenges ko dun sa documents. So, December nyo na na-process, and then anong month na dumating yung grant, visa grant? Nilodge yung visa namin kasi natapos lahat ng documentation, lahat ng documents na kailangan namin, siguro mga last week of March. Tapos nilodge ng April. Mabilis lang din mga May 24, lumabas na yung visa namin, granted. So, nung lumabas, finally, granted na yung visa mo, ano yung na-feel mo? Sobrang saya. Sabi ko, this is it. Mixed emotions na, alam mo yung lahat ng pagod, lahat ng panalangin, andito na. And then, so, that was May, nung nag-grant yung visa mo. Tapos, 1 month after, lumipad ka. Oo. 1 month. June, lumipad ako. Paglabas ng visa, okay, visa na rin yung misis ko sa kayong. So, once na-granted ako, granted na rin sila. So, it's our personal choice na sabi ko, ako muna. Isa-set up muna natin yung titira natin dito sa Australia bago ko kayo pasusundarin para mahirap kasi pagpunta namin baka mawigla ako. Syempre, wala pang, lalo na yung 3-year-old na anak ko, syempre. Just to make sure. And do you think this is a good decision para sa'yo? Yes. Sabi ko nga Lord, ang galing nyo po parang talagang 100% ina-align nyo lahat ng mga kailangan ko. Kasi sobrang daming challenges na pinagdaanan financially, emotionally, patong-patong pati intellectually, di ba? Dahil sa IELTS. So, eventually, alam mo yun, din dahan-dahan siya, nag-a-align na siya, and then this is it. Lahat ng bagay comes into place. Okay, well, congratulations. Nandito ka na. And it's only been less than a year since you're here. Ano yung pinakamalaking difference sa buhay mo sa Pinas at saka buhay mo dito sa Australia? Yun yung isang realization na ko dito sa Australia. Sa Pinas kasi more on labor intensive tayo doon. So once ikaw production supervisor ka, marami kang pwedeng utusan, maraming ng trabaho mo. Pero dito kasi is for multitasking. Kahit na sabihin mo na ikaw yung nag-iisip or nagpla-plan ng production nyo,
as much as possible, at the end of the day, kasama ka pa rin doon sa line, sa production line. Lahat ng tinatrabaho ng tao mo, kailangan alam mo rin that at any given time, lahat kayo sasaba ka doon sa trabaho. So, yun yung pinakamalaking naging adjustment ko sa work kasi physically, hindi yung katawan ko, parang hindi siya na-design sa ganun eh. Kasi syempre sa Pinas, parang, ito, gawin nyo to, gawin nyo to. Parang pindot-pindot lang ako ng mga machines doon. Pero dito, may kasamang physical. So, sa Pinas, bisor ka, mando-mando ka lang. Dito, kasali ka dun sa nagtatrabaho. Kasama ka sa production line. So, habang pumindot ka doon, bumalik ka doon sa pumukpo ka doon o mag-crate ka, lahat-lahat pre. So, as in, sabi ko nga, 100% kung anong ginagawa ng tao mo, gagawin mo din. What about naman, sabihin natin, kasi laging binabanggit dito is yung quality of life daw. Tapos meron daw work-life balance. Anong masasabi mo tungkol dito? Yung work namin is 4 days work, 4 days off. So, meron akong 4 days na opportunity na magpahinga. So, mahaba yung yung kasi ang nangyayari, 12 hours per day, 4 days a week ang work namin. And then, after nun, meron akong 4 days off. Yun nga, na-enjoy ko yung nature, yung mga ganong klaseng opportunity. Yun nga lang, ang negative side lang, syempre, lahat naman tayo, we miss our family. Yun lang talaga. Sacrifice din and ginagawa naman natin lahat to para sa kanila. So, kailangan lang as lahat ng OFW, paglabanan mo yung homesick. Yun talaga ang number 1 na makakalaban natin. So, ikaw, paano mo nilalabanan ng homesickness? Actually, sobrang blessed tayo ngayon. Kasi nga, because of technology, parang kasama mo na din sila through cellphones, alam mo yun. Kung bigla mo mamiss, tawagan mo lang, o di ka harap mo na din. Parang ganun. Hindi na siya ganun kahirap compared before. Kasi before, parang nangyayari, di ba? Parang letter. Alam mo yung kwento ng mga lolo-lola natin or mga tito-tito natin. Bago mo pa mabasa yung letter sa'yo, nag-away na kayo. Alam mo yun? Kasi nga, syempre, siguro ano na ginagawa nun, no? Parang ganun. Yun, sige. Ultimo paliligo, pwede mong pakita eh. Talking about family, sabi mo, di ba, ganun mo labanan yung homesickness. Ngayon naman, isa sa pinaka nakakagulat siguro for most OFWs yung paglipat sa bagong bansa is yung cost of living. And right now, sobrang taas ng cost of living dito sa Sydney. Paano mo binabudget yung pera mo? Actually, yan yung isang bagay na talagang kailangan ng lahat ng OFW to learn to live by their means. Nung nandun tayo sa Pilipinas, before natin makuha itong mga trabahong to, ang computation kasi natin doon yung cost of living sa Pilipinas, no? Hindi natin na-anticipate na pagdating natin dito, ganun din pala yung natin, yung spending natin. So, as bagong OFW, ang number 1 na mindset ko ngayon, Icon, is I live by my means. Parang ang sabi ko, kumbaga sa sasakyan is nasa first gear pa lang muna ako. So, hayaan mo na medyo rough lang muna, tiis-tiis lang muna. Iniisip kasi minsan nang nakikita ko sa mga, syempre sa mga ibang story ng tao or ibang story ng abroad, ang ginagawa nila is once na nakahawak na nila yung pera, bili ko nun, bili ko yan, bili ko yan. Kasi ako, ang mindset ko ngayon is save, save, save. Eventually, magiging smooth na rin. Ngayon, nasa first gear pa lang ako, especially hindi ko pa na-establish yung buhay ng pamilya ko dito. As much as possible, I save para pagdating nila dito, kahit pa paano, meron kaming foundation para sa life na pinapangarap namin. So, sabi ko nga, yung mga bagay na ngayon, mga sasakyan, mga kung ano-anong bagay, eventually, it would come. Pero as of now, na nasa primera pa lang ako, save lang muna. Yun yung mindset ko. Save, eventually, pag segunda, siguro yung konting kailangan, mabibili na natin, and tercera, and then especially, pag nakakinta na tayo, smooth na. Sabi nga ng tatay ko, primera, segunda, tercera, ang sunod niyan, kwarta na. Yun yung sinasabi ko, kailangan ko, kailangan mo na mag-impok. Eventually, harvest time would come. When it comes to expenses naman, ano yung pinakamalaking expense para sa'yo dito? Number 1 would be the house. Sobrang mahal ng house. Sabihin mo ng mga 30 o 40%
yung house na nakuha ko is hindi ganun kamahal. Yung kinikita mo ba ngayon dito, sapat ba siya for yourself here at saka yung pagpapadala mo sa Pilipinas? I can say yes, Icon, kasi nga it may sounds cliche pero I try to make sure na I save first before my expenses. So kahit papaano kumbaga napapartition ko na yung mga gastos. So medyo na-provide ko naman yung kailangan ng family ko, and then kahit papaano nakakapag-prepare ako para sa pagdating nila, medyo magiging stable na kami. Ano sa tingin mo yung pinakamahirap na part ng pagiging OFW? Yung number one is yung pagiging malayo mo sa pamilya mo. Iniisip ko kasi, Icon, pagka iniisip ko masyado yung ganong principle na namimiss ko yung pamilya ko. Although lahat naman mahirap lahat dumaraan tayo sa ganon. Kasi minsan, pagka naging masyado tayo sentimental, ang nangyayari is, bali nang wala akong pera, basta kasama ko yung pamilya. Di ba? Narinig natin yun, di ba? But at the end of the day, kailangan mo na may pera ka. Kailangan mo yung finances para mabigyan mo ng magandang buhay yung pamilya mo. Kaya sabi ko, sige ngayon, titiisin ko to. Eventually, pag nakasama ko na yung pamilya ko, di ba? Magiging masaya na ako. Lahat ng ito ginagawa natin para sa kanila. It's only been 10 months. Ilang months na ba? 10 months ba? 10 months? It's only been 10 months na nandito ka, and masasabi natin na parang malayo-layo pa yung lalakbayan nyo. Ano yung pinaka nilulook forward mo? So ang number one nilook forward ko is yung makapunta na dito yung family ko. At syempre makapag-stable na kami dito. And eventually, yung anak ko, which is 3 years old, makapag-aral dito sa Australia. Kasi we all know kung gaano kaganda yung standard of education dito. So, yun yung number one reason. Actually, yun yung number one reason kung bakit nandito ako sa Australia, para mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak ko. So, eventually, time would come na magiging masasettle din namin yung mga ganong bagay. Ano naman ang maipapayo mo sa mga nagbabalak or mga first time na pupunta ng ibang bansa or dito sa Australia? Kailangan buo yung loob natin. Kailangan kumbaga specific yung goal natin, which is syempre mabigyan ng magandang future o magkaroon tayo ng magandang future. So ang sa akin, ang ma-advise ko lang sa kanila, before sila pumunta sa ibang bansa, make sure na decided na talaga sila at kaya nilang, sabi ko nga, yung mga homesickness na yan. So ang kailangan lang natin siguraduhin na before tayo pumunta sa bansang yon, alam na natin na lahat ng paghihirap na dadanasin natin doon, anticipate na natin yon, lakasan lang ng loob. Kumbaga sabi nga nila, walang OFW na mahina ang loob, walang malakas ang loob mo, kasi lahat ng hirap dadanasin mo ito sa ibang bansa, and eventually pag nalagpasan natin lahat yun, ma-harvest na natin yung tagumpay na pinapangarap natin. Kung sakaling hindi ka nakakuha ng work visa dito, or kung sakaling walang sumagot sa'yo dun sa pag-send mo ng resume, ano sa tingin mo ginagawa mo ngayon at nasaan ka? Malamang nasa 200,000 na yung send ko na resume. Kasi tutuloy-tuloyin ko pa rin. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, 100% yung goal ko is, focus ko is makapunta sa ibang bansa. To be able to provide for my family, to give my family a better life. Yun kasi yung kumbaga, vision ko. And thank God na binigay niya itong opportunity na. So, I will always be grateful. Thank God, 2 years lang, no? Isang napakalaking sugal yung pagpunta mo dito. Yung pag-risk mo doon sa pagpunta mo dito nung nag-interview pa lang, yung tourist visa ka pa lang, at saka ngayon, nandito ka na, isang napakalaking sugal. Masasabi mo ba na worth it? 100%. 110% worth it. Sabi ko nga Lord, sobrang saya ko, sobrang bait mo na binigay mo sa akin tong opportunity. At sinabi ko rin tuwing nagdadasal ako na, Lord, sisiguraduhin ko dahil sa binigyan mo ako ng opportunity dito. So, subukan kong maging example sa ibang tao na dreams do come true. Any last advice para sa mga viewers natin na maybe nagdadalawang isip na pumunta ng ibang bansa? Just focus on your goal, and kailangan talaga decided tayo. At ang number one na na-realize ko talaga is, huwag niyong kakalimutang magdasal.
Kasi pag ginusto talaga ni Lord, kumbaga kumpara sa atin talaga, gagawa't at gagawa ang Panginoon para ma-achieve natin yung mga pinapangarap natin. Not on our time, but on His time. Right. Napakagandang advice. Thank you so much, Raymond. It's been a wonderful afternoon. Salamat. Maraming